Habang naghihintay tayo, i-ano nga natin to, may press conference pa pala si Edward Chicho sa Switzerland. Pakinggan po natin, may press conference po pala to ha. Pakinggan muna natin tong press conference ni Edward Switzerland. Si Edward Switzerland ni Michael Powa. Akala ko tinanggal na to. Pakinggan lang natin habang hinihintay natin. Pakinggan natin ang kasinungalingan na naman ni Edward Switzerland at ni Sara Duterte. Ni Lyndon Impeachment Court. Basically, this is without prejudice, of course, to the pending Supreme Court petition that we filed. And malamang ang tanong nyo is ano yung laman ng answer. So, I can only talk about it in broad strokes. We don't want to discuss the details. Ano ba nangyayari sa'yo, Powa? Ba't ganyan na ba itsura mo? Powa, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ba itsura mo? Hindi mo binibigyan pambiling sabon? Aray ko. Putik. Ano ba nangyayari? Ang laki ng pinapasayro sa'yo. Pabaho ka ng pabaho ah. Aray ko. Parang ayaw mo na maligo, kinalimutan mo na. Prime water din ba kayo? Aray ko. But the answer sets forth basically the defenses of the Vice President as well as, of course, yung mga nakikita nating constitutional infirmities, procedural defects, and what we feel na substantively deficient yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. Sa ngayon po, humingi rin ako ng paumanhin sa inyo, sa mga networks, lalo na hindi po muna kami magpapaunlak ng mga interviews until such time as pre-trial or trial begins, no? Kasi we also want to respect the Senate, and according to the rules, no, the impeachment rules of the Senate, in fact, under paragraph 18, pinagbabawalan po ang mga parties na to discuss, no, yung merits ng kaso publicly. So kami naman po ay susunod lang po kami at magpapaunlak naman po kami lalo na sa trial. In fact, si Attorney Bidluan and si Attorney Narvasa will be helping me with spokesperson duties, no, para po lahat mapagbigyan. Bigatin at, po from ha. day to day, Putik, bigatin talaga. Narbasa Porton po yan, men. Mga kababayan. Mga kababayan, Narbasa Porton po ang abogado ni Sara, putik. Ang lupet. Magkano po ang Narbasa Porton? Top 10 law firm po yan sa buong Pilipinas. Diba? Ang lupet, men. Kailangan maipanalo to ni Sara. Laki ng gastos niya dito. Diba? Putik, kahit 6-7 billion ba naman pera mo, putik, kayang-kaya yan. magpapaunlak naman kami ng interview para po maintindihan ng ating mga kababayan kung ano yung mga nagaganap sa bawat araw-araw ng trial. But sa ngayon po, talagang, I guess, pasensya na po talaga, hindi muna kami magpapa-interview. No? Anak ng wetek, ba't ka ba nag-press con kung walang interview? Manang-mana kayo sa boss nyo ha. Nagpapa-press con, walang interview. Aray ko. Anak, napakadamot nyo. Aray ko. Print for sa networks. Prayer ng kampo ni VP Sara sa Senate impeachment. Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no, itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. So with that, I think I just want to make this as informal as possible. Hindi naman to formal press con. So siguro po kung meron pa yung mga tanong, pwede niyo po na kaming tanungin at susubukan namin sagutin. Sala po si Vice President Sara. Okay naman po siya, business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya binuo itong legal team ng maaga para masigurado siya dahil alam naman natin na anticipate. Dahil alam niya magnanakaw siya. Yun eh, di ba? Putek. Alam mo, Edward Scissorhan. Ha? Kasi, kung hindi magnanakaw si Sara, ang kukunin niya na lang si Topacio. Di ba? Pag wala siyang budget,
Jimmy Bondok. Aray ko. Di ba? Kaso, magnanakaw si Sara, kaya bigatin, top 10 ang kinuha niya. Pagtatanggol yung kasinungalingan niya eh. Di ba? Kasi kung walang kasalanan si Sara, kahit Jimmy Bondok na lang yan eh. Ano sabihin ni Jimmy Bondok? Let me be the one to serve Sara. So don't you have to make excuses. Di ba? Kung walang kasalanan yan, Jimmy Bondok, pwede na yan eh. Tempong impeachment laban sa kanya. In fact, meron ng first round last year. So talagang binuuna niya itong defense team nang sa ganun, no, kahit may impeachment ay hindi po na-hamper, no, o hindi natitigil yung trabaho ng ating Vice President. Attorney, yung pag-ahari niyo po ng sagot dito sa Senate impeachment court, ano yung naging role ng Vice President? Tinutukan po ba niya yung bawat sagot dito kasama kayo sa discussion? Definitely po, definitely. Ang isang answer ng kami naman po ay mga abogado lamang, no. So kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, 'di ba, na binasa talaga niya yung aming answer at siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Ngayon po, siguro take ko na rin yung opportunity, no, to thank of course the Senate. Napaka-smooth po ng pagpasok namin dito. Wala pong kaguluhan. We'd like to thank the media also for cooperating. So, I just wanted to take the opportunity on behalf of the defense team and of course on behalf of the Vice President to also thank the Senate po. No? Kasi naging napaka-orderly itong pagpapile namin ng aming answer. Siyempre, marami kayong kaalyado dyan sa Senado, ipowa eh. Di ba? answer ay hindi nagpapasakot po kayo ang hak na Vice President sa impeachment. Yung natanggap po Well, that is without prejudice, of course, doon sa ating Supreme Court petition. Hindi naman po kasi incompatible yan. No, maaari namang sa ngayon alam naman natin hindi naman naglabas ng TRO for example ng Supreme Court talaga namang maaari magpatuloy itong proceedings at kami naman po ay magpa-participate, but again our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo Kasi akala po talaga nila, Sara, iintindihin pa sila ng Supreme Court. Kasi kabubuan naman yun kung i-issuean sila ng TRO ng Supreme Court na yung petition nila ng una, binago nila at sinunod ng House of Representatives yung resolution ng Supreme Court. Biro mo magti-TRO ang Supreme Court? Ibig sabihin, minali nila yung decision nila? Diba? Supreme Court po nag-decide nun sa bagong petition, sa bagong rules ng impeachment. Binago ng Supreme Court. Tapos nag-TRO pa rin sila? Ginagawa yung tanga yung Supreme Court? Hindi naman ang House na ang kinalaban nyo nun. Ang kinalaban nyo na, yung Supreme Court, mother, father. hain ng petisyon sa Supreme Court. sir, pwede ko naman yung summary. Gusto ko yung answer. Actually, ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice Proceedings, no? Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Ito yung mga bagay na nire-raise namin, no, sa aming answer at maliban doon, in-address din namin, no, yung bawat article. Yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po... Bigatin yung mga kalaban nyo. Bigatin man yung abogado nyo, putik mga kalaban nila. Jinky Luistro, putik De Lima, meron pang Jokno. Ang bibigat, men. Tapos, ang balita ko, sasama pa si Kapunan, sasama pa si Mel Santa Maria. Diba? Ang bibigat. Aray ko.
behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media. Dahil alam namin na gusto niyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, no, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So, magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo na material at makita nyo naman po kung ano yung basically the gist ng naging sagot. Yes, that's one of the prayers, no, sa answer namin na sinasabi namin ay meron ng infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence, no, against the Vice President by the way that sinasabi nga natin, and we have to reiterate yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang, no, noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have filed that answer. So to us, you know, this goes into basic tenets of due process. Kung kinakailangan, sa ngayon, you know, we don't really want to box ourselves in kung kailan, di ba, kasi parating yan yung tanong, but kung kinakailangan naman po, we'll have to see, that will have to be determined, no, to on the developments of the proceedings. Ano yung pinag-concern, sir, na ebidensya na nakalap lang sa committee na nasa nilabas after ng Well, actually, lahat ng mga lumabas. I'm sure you were following the hearings, no? So, AMLAC reports, for example, lahat yan, no? Wala naman yan sa hindi yan naka-attach sa original impeachment complaints. Aside from the prayer to dismiss the case, what other prayers can we Well, we raised an opposition and our objections basically on the admissibility of pieces of evidence. No? So, but we'll see. We'll see. Siyempre, ang ultimate prayer talaga namin ma-dismiss ang articles of impeachment. Palabo! Tayo po kasi ay depensa, so tayo ay maghihintay muna. Of course, we have witnesses in mind, but as to the details, hintayin muna natin kasi ang burden of evidence dito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin ma-determine kung ano ba yung kailangan nating i-presenta to rebut whatever they present. Are you convinced that the President will not be guilty with the verdict based on your study? The Vice President po, the Vice President. Well, we are confident. Confident daw sila ma-acquit. Tayo naman po, hindi na tayo nag-aasa na tayo po. Hindi na tayo aasa sa acquit o dismissal. Ang atin lang, katulad ng ginawa ng Congress, ibulatlat po ang pagnanakaw ni Sara. Kita mo nung nabulatlat ngayon, kita mo? Lagapak si Sara Duterte. Diba? Yun lang naman sa atin Mabulatlat lang po ang matagal ng lihim ng mga Duterte na magnanakaw ang buong pamilya nila. Aray ko. Diba? Diba? Yun lang yun. Yun lang ang inihiling natin dyan. Diba? Hindi tayo maasa ng akwit niyan. Alam na ng mga tao yan Alam na ng mga tao lang. Gusto lang natin makita kung paano nila i-handle yan at para ba sa taong bayan. Kung talaga bang dapat na may senado pa ba tayo o talagang dapat kalimutan na natin tong hype ng mga senador. Well, not just the proceedings, ma'am. We question the proceedings, but we also, as part of our answer, talagang sinagot din natin yung substantive part, no? Meaning the allegations themselves, no? The 4 articles of impeachment. As I said, ultimately, syempre, dismissal po ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung nangyayari sa proceedings and we will participate and definitely we will abide by what is constitutionally permissible in the constitutional processes laid out. Yeah, hintayin lang po natin yung development ng proceedings, no?
No, it's not really the summons. It depends kasi kung ano yung takbo ng proceedings. I cannot tell you exactly kung ano yun. But tingnan muna natin paano tumakbo yung proceedings. Nakita ko, I don't know if that's official. May nakita lang ako sa SOCMED yata kanina. I don't know if that's official. But whatever is the official calendar, we will just abide by the calendar. Pero for me, doon pa sa mga Ayan, tuloy na yan. July 6 daw ang ano kasi etong June, asikasuhin na nila yung palitan nila ng mga dokumento, sabina, warrant, motion, iasikasuhin na yan, witness. Ayan po ang aabangan natin, kaya mag-ready tayo sa July 6. At wag po tayong patangay dito po sa gagawin nilang blue ribbon na naman na pantakip na flood control. Ida-divert nila yan, susme. Of course, alam niyo, parati kong sinasabi, parati namin sinasabi sa defense team, we should always give the senator judges the benefit of the doubt. Although we have to admit, and we're not naive to the fact that impeachment is both a political and a legal process, we believe in political neutrality of the senator judges. So, kung meron mang partiality, wag po muna natin kumbaga bigyan ng badge of any partiality ang kahit sino senador, mapa pro or anti. We have to give the senator judges the benefit of the doubt, and we submit to whatever happens in the impeachment court. Given the pieces of evidence and other procedural stuff that you're doing, I'm confident that this can be a simple or shorter. Yes, because as far as we're concerned, we're very confident with our legal position. No, we are very confident Walang- that Walang kwenta tong press ko nung ano ni Sara, parang yung mga abogado niya, walang kwenta mag-press con, para siya wala rin kwenta eh. namang nagawang impeachable offense ang ating Vice Presidente. But these things will be threshed out. It will depend on the pieces of evidence that will be presented, the witnesses that will be presenting those pieces of evidence. So, hindi natin alam, susunod lang tayo kung ano yung maging schedule. No? But tayo, we are ready to confront all of these allegations. Well, again, I will just have to restate what I said earlier. We have raised what we saw or what we believe in as constitutional infirmities, defects in the procedure, and also the deficiency on the substantive aspect of these allegations. We feel that the allegations do not rise to the level of impeachable offenses against the Vice President. So, and for that, those are the grounds by which we think dismissal is warranted. But, like I said, let's see how things turn out. Basta tayo sa defense team, we are definitely ready to provide the Vice President with the best defense. Thank you. Thank you very much. Thank you. O, ayan po ang press ko ng walang kwentang ni Sara. Ayan po ang press ko nila sa walang kakwenta-kwenta na sinasabi sa press.